Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng may Bible, kuhanin ng Bible. At ang ating pagninilay sa araw na ito hahanguin natin mula sa Aklat ng Unang Hari, Kabanatang 17, talatang 7 hanggang sa mga sumusunod. 1 Kings chapter 17, verses 7 up to the following. Ang may pandinig ay makinig. Ngunit, nang dumating na ang panahon na natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang pumasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol pa niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na inyong Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Brothers and sisters, ang magandang balitang pahatid sa atin ng Panginoon. Noong Jesucristo. Awitan natin ang Panginoon. This is the day of Elijah.
sound of the trumpet call. Lift your voice and kneel to the King. God of Zion's hill, salvation's light. Behold, He comes, riding on the clouds. Praise the Lord! Shining like the sun of the trumpet call. Lift your voice and kneel to the King. God of Zion's hill, salvation's light. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin si Yahweh El Shaddai. Okay, mga paalala muna. Next Friday po ay magkakaroon tayo ng farewell walk sa ating reyna ng mga reyna. Sapagkat si Reyna Carmela ay mamamaalam na ng tuluyan. Hindi natin alam kung saan siya pupunta, Dumaguete ba o kung saan. Pero ganun pa man, siya po ay aalis na ng Qatar. So sa Friday, isasagawa natin yung ating dinner party para sa Queen of the Night. So ang party po ay magmumula ng alas 7 ng gabi sa Chowking. So doon siya magpapaparty. Ito po ay imbitasyon hindi lang sa aming mga manggagawa, kundi open to all. So lahat ng may nais, 30 po ang bayaran. May bayad, hindi po siya libre. So 30 ang bayaran. At lahat po ng attender, yung attender hindi worker, yung lahat ng attender na nais sumama, i-approach nyo si Sister Lali maya-maya. Kasi kailangan namin yung final na bilang. Okay? So ulitin ko, kung kayo ay attender, wala kayong ibang kakausapin kung hindi si Sister Lali. Maliwanag po ba? Maliwanag po. Okay. So, maliwanag yun, ha? Wala tayong problema doon. So, Friday, sa susunod na week, Friday ng gabi, alas 7 ang farewell walk ni Queen Mother. Lalayas na kasi Sabado, flight na niya. Kaya, isang araw bago siya umalis, ay wag na niyang intayin, So, tayo na magpapa-farewell sa kanya. Okay ba yon? Sana lahat po ay makasama. Sapagkat yung atin naman babayaran ay tayo din ang kakain. Nasaan ba si Sister Lali? Nasaan si Sister Lali? May kausap. Okay, so basta't i-approach nyo mamaya bago matapos ang gawain si Sister Lali para po kayo ay mailista at maisama sa bilang. Ikalawa, nagpapasalamat po ako sapagkat ang ating gawain ay umabot na ng 41 years sa Maynila. So, salamat sa Diyos sapagkat ito'y nagmula sa Pilipinas at kumalat sa iba't ibang panig ng mundo na hanggang ngayon tayo mismo ay nakikinabang sa gawain ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Pasalamatan natin siya sapagkat sagana ang kanyang mga biyaya sa ating lahat. Amen. Dilaw na dilaw kayo ngayon. Anong may piyesta? Happy Fiesta. So, happy anniversary worldwide sa mga anak na El Shaddai. So, bukas po, sumama tayo sa Zoom live ng gawain. Sumama tayo
kung makakapagsuot kayo ng damit ni El Shaddai, habang nakazoom kayo, nakakamera, mas mainam. Ngayon sa bahay ko naman din, meron doon, yung mga gustong doon pumunta para may kasama, sumama kayo. Okay? So, makiki-live tayo sa kanila. At doon po sa Maynila, magkakaroon tayo ng mga participants. Halos lahat po ng mga nagsipag-for-good na nating kapatiran, sila po ang magre-represent ng Qatar. So, kung di ako nagkakamali, 10 yata mahigit yon. So, ibinubok ko nga sana ng hotel kagabi para may hotel naman sila, kawawa naman. Kaya lang, wala talaga. Ang mahal ng hotel, 17,000 na. Oo, yung Manila Hotel, dati 7 lang yon. Para lang kako sana yung mga participants may mapagbihisan. Kasi mahirap walang bihisan, walang ihian. Naalala nyo nung araw, pag sa Luneta, umiihi, nagtatakip na lang ng kwan. Namamayong minsan yung paldang maluwang, yung mga lola. Naku, tanda ko, 9th anniversary. Palibasa, bata pa ako noon, doon kami sa likod ng Luneta, nakahiga kami doon sa may damuhan. Umuulan ng malakas, sabay ng agos ng ulan, may umaagos ding ihi. Kaya pala yung mga matatandang kasama sa probinsya, Alam nyo, yung mga ngayon lang naging mga anak ni El Shaddai, hindi nyo ma-appreciate yon. Pero kaming mga lumang-luma pa, talagang mula noong nag-uumpisa pala, makikita mo kung gaano yung laki ng pagbabago. Nagkakakwentuhan nga kami ni Sister Connie kahapon, sabi ko, dati pag anniversary, ramdam mong overnight. Kasi pag bumiyahe kami from Bataan, magsisingilan pa yan. Halimbawa, tigsi 50 kada ulo, mapuno lang yung isang bus. 'Di ba? At ang nakakatuwa, pag bumiyahe ka na mula Bataan pa Manila, makakasabayan mo sa daan yung marami ding mga buses na may mga banner din ng El Shaddai. At alam nyo po, hindi lamang banner ng El Shaddai ang palatandaan ng mga tagagawain ng sakay nun. Sa tingin nyo, ano yung isang palatandaan na dala-dala din nilang lahat? Mga bangko. Ang mga sasakyan, punong-puno ng bangko, mga nakabitin. Minsan, kapag hindi kaya magbayad ng 50 ng matanda, dahil 50 singilan, 30 na lang sisingilin, magdala ka sarili mong bangko, doon ka sa gitna ng bus. Diba? Nilalagay. So, napakaraming mga kwento at magagandang karanasan tayo noon sa Luneta. Ngayon, mga sosyale na ang mga tao. May mga nakahotel na, may mga nakakotse, may mga nakasasakyan, no? Pero yung tayong talagang ma-appreciate mo yung umpisa, yung kalumalumaan, ay Panginoon ko, Diyos ko po't mahabag. Lahat ng hirap aabutin mo talaga. Pero nakakatuwa, sapagkat marami sa atin ang pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng ganong pamamaraan ng pananambahan. Kaya nga, ang sabi, ang mga anak ni El Shaddai ay mga anak ng Diyos na ibang-iba kaysa iba. Because our spirituality is different from the others. Why? Dahil tayo yung mga taong nahihirapan, masasaya. Nasa puti ka na, nababasa ng ulan, basang-basa, abay magdamag ka man mambasain doon. Masaya pa rin. Sabi nga nila, Sister MJ, Brother Ron, kami ang magre-represent ng ating praise dancer sa anniversary sa Luneta. Kasi kami ay sasayaw. Sabi ko sa kanya, baka first time mong sasayaw uli ngayon, hingaling ka. Kasi yung aking pinsan na dancer din doon, mula pala yan magsimula ang anniversary hanggang umaga, sumasayaw. Ganun pala yung mga nakaputi na yon. Tuwing may tugtog daw na lumalabas, tatakbo, sasayaw. Kaya yung dancer, yun ang pinakamahirap daw ang trabaho kapag anniversary. Kasi non-stop. Nakikita niyo yung mga nakaputi. Kaya binabakantihan yun yung harap ng grandstand kasi doon sumasayaw yung maraming. May 1,000 atang tao yun. Yung sumasayaw. So sila daw mahirap, walang tulugan. Kasi kada tutugtog ang tugtog, sila ay sasayaw. Gayon din, ang Middle East ay magpa-participate sa ating Parade of Banners. Anong oras, nakita nyo ba yung program ng gawain ng anniversary? Nasilip nyo ba? Yung Middle East, 5:30 ng hapon. So kung 5:30 ng hapon, Saturday dito ay 12:30. So 12:30, ipapalabas yung greetings natin last week.
No? So kaya may ginawa tayong greetings last week. Sa lahat po ng Middle East, tayo ang pinakahuling nag-submit, kaya inihabol na lang. No, muntik na hindi mapasama kasi nag-compile na pala sila ng Lunes, lahat. Pero sabi ko, hindi kami papayag na hindi kami kasama. Kami ang pinakamahaba ang greetings. 4 minutes, tumagal. Kaya sabi ko, kailangan kasama ang Qatar. Sa awa ng Diyos na pagbigyan naman. So, po 5:30 ng hapon, Pilipinas, dito ay 12:30 ng Sabado, papalabas yung greetings. Kaya abangan po ninyo yun. Ha? Ano ba talaga? Ay yung greetings ng international, wala nakalagay. O di mag-abang na lang kayo magdamag. Lumaki pa problema. Surprise ko anong pagkakataon niya ilalabas. At sa gawain po ng Panginoon, napakarami ng nawalang mga preachers. Nakakalungkot isipin. Pero ganun pa man, lahat tayo gagraduate sa buhay na ito. Nauna lang silang gumraduate, kaya congratulations na sa kanila. Amen. At maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nananalangin sa gawain ng Panginoon kasi importante yung ating prayers. Kaya kasama ng pasasalamat sa lahat ng nananalangin, idalangin natin sa Panginoon na maging successful ang 41st anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon. So, tapos na tayo. Gusto niyo na pong umuwi? Hindi pa. O sige, umupo tayong lahat. Okay. Ano yung tinunghayan nating salita ng Diyos kanina tungkol sa kwento nino? Kwento ni Elijah, ni Elias, na humingi ng ayuda sa babaeng balo. Humingi ng pagkain, humingi ng maiinom. Kayo po, sa buong buhay nyo, naranasan nyo na ba yung walang-wala kayo, kapos na kapos kayo, tapos nanghingi kayo ng ayuda? Sino naranasan ng taas ang kamay? Ayan, very good. Sino naman yung naranasan na hindi nanghihingi, pero binigyan ng ayuda? Taas ang kamay. Ayan, ha? Masarap ba ang mabigyan ng ayuda? Masarap. Kasi walang tinatanggap na biyaya na hindi masarap. Lahat ng biyaya na i-enjoy kapag nararanasan mong tumanggap. Pero bakit maraming tao ang gusto lamang lagi ay tumanggap? Ayaw nilang sila ang magbibigay. Bakit kaya? Kasi marami iniisip sa pagbibigay, sila ay nauubusan. Yung iba, mga ignorante. Kasi sabi nila, marami naman dyan tumutulong, bakit pa tayo tutulong? Yung iba selfish, yung iba materialism, yung iba walang tiwala at hindi nagtitiwala doon sa ibinibigyan. Kasi talaga naman, minsan may nanghihingi, hindi naman ginagamit doon sa tamang lugar yung kanyang hiningi. Kaya minsan may nadadala sa pagbibigay. Pero bottom line, ang pagbibigay po ay gawaing makakristyano. Ang pagtulong, ang pagbibigay ay gawaing makadiyos. Sapagkat wala po tayong ibinibigay na hindi alam ng Diyos. So everything na ipinagkakaloob natin, maging sa gawain man ito ng Panginoon o sa tao, ito po ay alam ng Panginoon. Do you believe in that? Amen. Sa mga nanonood ngayon sa live broadcast, naka-live po tayo ngayon sa talk, kaya pwede nyo nang i-share. Naka-live po ngayon yan para nakikita ng inyong mga kamag-anak. Hello po, pagpalain nawa ng Panginoon ang lahat ng mga nanonood ngayon sa live broadcast ng gawain. So, bawat isa sa atin, pinagyayaman tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng Panginoon, tinutulungan tayo ng Panginoon upang magkapagbahagi ng kanyang kabutihan sa ibang tao. Hindi po ito dahil sa sarili nating pagsisikap, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, marami po sa atin ang mga overseas Filipino workers na nagpunta sa iba't ibang bansa
upang magtrabaho. Number 1 priority ng pagtatrabaho ay upang tulungan ang ating mga mahal sa buhay. Upang mapag-aral ang anak, makapagbigay ng suporta sa magulang, makapagbigay ng tulong sa mga kamag-anak. At anumang ibinibigay natin ay hindi dapat hinahaluan ng salitang panunumbat. Walang pagbibilang. Sapagkat ang nagbibigay, hindi tumitingin sa bilang. Ang pagbibigay ay attitude ng puso ng tao. Kaya nga ang Diyos, hindi siya tumitingin sa dami ng ibinibigay mo. Ang tinitingnan ng Panginoon, the attitude of giving. Paano yung paraan ng pagkakaloob? Anong pagmamahal ang kalakip sa pagbibigay at pagkakaloob? Ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat, brothers and sisters, lalo na po sa ating mga kapatid na nakadaupang palad natin nung ako po at si Sister Ann ay nagpunta ng Canada at USA. Alam po ninyo, hindi po ako nakakita ng chapter sa buong mundo sa taong ito. Taong ito ha, kasi may ibang chapter before na talaga namang pag nakakita ng lingkod ng Panginoon ay talaga naman pong tuwang-tuwa sila. Isa po ang Canada sa nakitaan ko nito. Ang Canada po ay nag-offer sa amin na kami ay kupkupin doon sa kanilang center, El Shaddai House. Bakit kami kinupkop? Sapagkat ala kaming mga pera pambili ng hotel. Ala kami pabayad. Ha? Kaya may natuwa, kami ay kinupkop. At hindi po namin inaasahan ang pagmamahal na ipinakita nila. Lalo na itong sa Montreal chapter sa Canada. Ayan, sila Sister Marilyn at lahat ng mga kasister na nariyan. Hello po sa inyo. Alam niyo po, pagdating namin doon sa airport, may sumalubong sa aming 2 kasister. Malayo pa lang kami ni Sister Ann, kulang na lang ay tumalon sa galak yung 2 kasister na parang nakakita ng artista. Kala daw nila si Rudy Fernandez naglalakad sa airport na buhay. Ha? Tuwang-tuwa sila. At sa kanila pagsalubong, mayroon ding mag-asawa, kami naman ay isinakay sa kanilang sasakyan papunta sa center. Pagdating namin doon sa El Shaddai House nila, sila pong lahat ay nagro-rosary. Abot ang dasal nila sa mga kaluluwa doon. Ha? Kasi malapit nang matapos. So dahil 15 hours, 13 hours ang flight, napakahaba, kami po ay pagod na. Kaya dumiretso na kami ni Sister Ando sa magkabilang kwarto. Kasi isa doon, pang-preacher yon, isa pang guest. So pagkayari nilang magrosaryo, namangha po kami sa dami ng kanilang hinandang pagkain. At pag-welcome nila, talaga namang mapipil mo na kapatid ka nila sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, naramdaman ko rin dito sa Canada. Dati sa Europe ko na-feel yun eh. Sabi ko, naramdaman ko ngayon sa Canada, dito sa Montreal chapter, na talaga namang ang pagmamahal ng mga kapatiran sa mga kapatid ay labis-labis. Hindi lamang po yun. Habang kami nagkakakwentuhan, tinanong nila ako, ano daw pagkain. Sabi ko, kanina may masarap na pagkain doon sa daan, yung suman. Ay, kaya lang, nung balikan ng suman, wala na nagtitinda. E di kami naman po ay gabi na, so nayari na ang hapunan, matutulog. Nung kami pumasok na sa kanya-kanyang kwarto, maya-maya may kumakatok. May daladalang isang banyerang tubig. 11:00 ng gabi. Pagkayari noon, 30 minutes papalipasin mo, may kumakatok na naman. May dalang saging at coke. Kasi nung kumakain, naghanap ako ng coke. Eh wala sila. Ha, namili. May bit-bit na coke, ang dami. Kaya dala-dala pa namin na coke hanggang makarating kami ng Ottawa at kung saan-saan. So sa madalit sabi, overwhelmed po ng aming pasasalamat hanggang kami ay nagpahinga. Hindi pa man kami nakakakumpleto ng tulog, 6:30 ng umaga, may nagnanak-nak the door na naman. Pagbukas ni Sister Ann, isa nating kasister, may bit-bit na isang banyerang suman. Hindi natulog magdamag, nagsuman siya. Nagsuman. Ang dami talagang suman. Tapos pag alis niya, siya daw ipapasok, 30 minutes naliligo ako, may kumakatok na naman. May dala-dala na namang 2 malaking Tim Horton na kape,
at 2 donut ba yun? Tinapay. Bumpins. At ang sabi, Brother Ron, kagagaling ko ng trabaho magdamag. Kaya po, dinalang ko kayo ng pagkain. Ngayong umuwi ako. Hindi ka mababe-bless? Diba? Tapos umupo kami sandali ni Sister Ann. Nagkwentuhan kami, sabi namin, paano natin kakainin to? May suman, may Tim Horton, may donut. Anong gagawin natin dito? Sabing ganon. Pagkayari, 8:00 ng umaga, dumating na yung susundong ka-sister. Ang dami namin pagkain, dinala pa niya kami sa restaurant na umorder siya ng kutakot-takot na kahit hindi namin ino-order, nilalagay niya sa aming table. Puro baboy. Puro baboy. Alam niyo naman ako, marupok. Pag pinag-usapan natin ng baboy, si Brother Ronald po'y nagiging marupok. Ha? So, tuwan-tuwa ako, may pababoy, si Mayor. Mag-asawa po yun, sila Sister Marlene. Hanggang pagsakay namin sa kotse niya, tuwan-tuwa siya po'y inopera sa paa. Kaya, yung kanyang 2 tuhod, siya ay nakatungkod. Hindi siya makalakad ng maayos. Pero nakakatuwa din po, hindi naman sa ako'y natutuwa at siya ay may sakit. Kasi may karamay ako. Dahil po nung ako'y umalis ng airport, 1 taon nang hindi sumusumpong ang gout ko. Pero bakit nung araw ng lipad namin, hindi ako makalakad? Wala bang baboy dito? Hindi ako makalakad. Sabi ko, talaga naman pagsusubukin ka talaga. Kung kailan pa araw ng flight mo, ni hindi ko maisuot ang sapatos dahil pag tumama ang paa napakasakit. Kaya nagpunta kaming airport, inaakay po ako ni Sister Ann. Nakatsinelas lang ako. Wala sa forma. Sabi ni Sister Ann, gusto mo isakay kita ng wheelchair? Sabi ko, wag na. Ganda-ganda ng outfit natin. Pagkatas naka-wheelchair ako. Kaya hindi ako isinakay ng wheelchair. So sa madalit sabi, tiis hirap ako ngayon. Hanggang makarating ako ng Canada, ganun ang sitwasyon. Pagsakay ko sa sasakyan ng Sister Marlene, siya po ay operada sa paa, sa binti. Makikita mo yung tahi, ang dami. Kaya sabay kami kumaglakad, ay tandem kami. Hindi ako nag-iisa. Hanggang kami po ay iniwan na nila at minit kami ng mga kamag-anak ni Sister Andy na napakababait, sila Tita Cecil, at nakarating din kami kila Brother Jerry sa Ontario. Nakita namin doon ang Niyag-Niyag Falls, yung malaking-malaking water falls doon. Ha? At doon namin naranasang maligo sa water falls at masabing tunay ngang ang water falls ay refreshing. Ha? Oo. So, ang saya-saya at ang daming nagbigay ng ayuda. Bakit ko ikinuwento to? Sapagkat nais ko pong ipakita sa inyo na masarap ang nabibigyan. Masarap. Kasi lahat ng nabibigyan, napagpapala. Yung tinanggap mo, napagpala ka, at pinagpala din sila. At ang nakakatuwa pa po doon, pagsakay namin doon sa kotse nila Sister Marlene, may 2 Tim Horton na naman. Mayroon ding donut. Hindi pa nga naiinom yung isa. So, hindi ba't nakakatuwa? Hindi lang siksik, naliglig na, umapaw pa. Hindi mo na mainom. Okay, mag-alala, ako tutugtog. Hawak agad ang trumpeta eh. Kaya, pagsakay namin, mayroon na namang Tim Horton. Kaya po naging best friend ko doon si Brother Tim. Kasi best friend namin siya doon. Then pagkayari po noon, ito na ang grand event. Kinabukasan, papaalis na kami. Papuntang Ottawa. Pagising pa lang namin, ang dami ng tao doon sa kanilang El Shaddai House. Parang may party. At hindi lang yon, meron na namang isang banyerang suman, may nagsuman na naman. Ang dami po talagang suman. At may nagbitbit din ng Tim Hortons na ngayon lang ako nakakita, gantong kalaki yata. Gantong kalaki. Yung parang may jug. May ganun palang klaseng kape. Nakalagay sa parang kahon na jug, na karton. At doon, pipisilin mo na lalabas na ang kape. Mga 10 kape yun. At ang dami po nilang mga kung ano-anong mga souvenir na ibinagkaloob sa inyong lingkod.
Kaya maraming salamat po sa mga taga riyan. Tumanggap, tinanggap, at ipatatanggap. Ikatlong bahagi, ipatatanggap ng kwento. Bakit ko po sinabing ipatatanggap? Kasi, dahil sa sobrang dami, siksik, liglig, umaapaw ang biyaya, hindi namin kayang kainin, dinala po namin ang ibang pagkain doon sa kaibigan ng tiyahin ni Sister Ann na nagtatrabaho sa Home for the Aged. So, hindi lang kami nabiyayaan, kundi yung biyayang pinagkaloob sa amin, tumawid sa ibang tao. Ano pagkakatulad ng kwento sa kwento ni Elijah? So, lumapit ang lingkod ng Panginoon sa balo, walang-wala si Elijah, yung balo may kaunti, pero nung napagkalooban siya, yung dala ng balo dumami. At hindi lamang yon, dalawa po ang bahagi ng kwentong ito na magkadugtong. Yung pagpapakain kay Elijah ng babaeng balo at yung pagbuhay sa anak ng balo na namatay. Nakita nyo? Dalawa ang biyayang tinanggap dahil lamang sa isang magandang hangarin ng pagkakaloob. Kaya nga po, brothers and sisters, bawat isa sa atin ay mga alulod ng biyaya ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo, ako ay isang alulod. Alulod. Alulod ka ng ano? Very good. Lahat tayo, we claim na tayo ay alulod ng biyaya. Kasi, maaring may tao na matindi ang pangangailangan na ikaw pala ang gagamiting daluyan. Minsan naman, ikaw ang nangangailangan at may tao ding gagamitin para maging daluyan. Kaya, bawat isang nagkakaloob ay ginagamit bilang alulod. At ang nais ng Diyos sa atin araw-araw, kapatid ko kay Kristo, maging alulod tayo ng kanyang mga biyaya. Amen. Hindi kayo kumbinsido. Ha? Maging alulod ng biyaya. Kaya, sabi mo sa katabi mo, kapatid, ikaw ay isang malaking alulod ng biyaya. Kaya naman, magbabahagi ka rin ng biyaya. Anong sagot? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang misyon natin sa buhay ay hindi lamang makinig ng salita ng Diyos, kundi tayo mga dinidiscipleship, tayo mga ginagawang disipulo ng Panginoon, tinuturuan, mga tagasunod, tayo ang dapat ding mag-disciple sa iba. Sapagkat mahalaga po yung pagbabahagi ng ating kakayanan, ng natututunan. Kaya nga sa gawain ng Lord, tumagal ito ng 41 years with the grace of God. Bakit? Kasi lahat po ng ginamit ng Panginoon sa gawaing ito ay nagpagamit din sa Kanya ng Kanyang mga talento. Kaya nga sa isang ministry, ang dami natin dito, iba-ibang klase tayo dito. Kumbaga, may A, may B, may C, may D, may E. Ano yung A? Yan yung mga naglilingkod. Nakikita nyo yung mga tumatayo, ang mga dilawan. Ha? Yan, mga kumakanta, tumutugtog, yung mga sumasayaw. Yung mga nagwo-worker, mga nagbibigay ng prayer requests, mga nagla-live ng broadcast, mga nag-aayos ng sound system, at mga nag-aayos ng mga bangko. Yung mga auxiliary member na kung tawagin natin, paminsan-minsan dumating. Marami din ganon, tumutulong din sila sa kaabot ng kanilang makakaya. At hindi lang yon, may mga katulong din tayo na kapag nagtotok na ang preacher, mga natutulog. Ang dami ko natatanaw ngayon, inaantok yata. Ha? Mukhang puyat na puyat kayo Pagkakalooban kayo ni Yahweh El Shaddai ng Tim Horton. Na mangagising kayo. Kape ang ipagkakaloob. So, ibig lang sabihin, kine-claim natin ang mga pangako ng Diyos na tayo ay mga daluyan niya ng biyaya. At iyon ang misyon natin. May misyon tayo. Kaya nga sa mabuting balita,
dalawa ang tinukoy. Yung pagpapakain sa balo, kay Elijah ng babaeng balo, at yung pagbuhay sa patay na hindi na natin nabasa kasi sobrang haba na po noon. So, ibig sabihin, para ang Diyos dumaloy ang biyaya sa iyo sa pamamagitan mo, kailangan may requirements kang isakatuparan. Naniniwala ba kayong may requirements ang mga himala ng Diyos? Yes. Lahat ng pangako ng Diyos sa Biblia may requirement. At ano ang ginagawang aksyon ng isang tao upang siya ipagpalain? So, balikan natin. Dito lang tayo magpo-focus ngayon sa babaeng balo. So, requirements upang tumanggap ng himala galing kay El Shaddai. Una, laging i-welcome ang mga lingkod ng Panginoon. Laging i-welcome ang mga lingkod ng Panginoon. Ang lingkod po ng Panginoon ay hindi lamang ang mga pari, hindi lang ang obispo, hindi lamang po ang mga preachers, kundi lahat ng naglilingkod sa ubasan ni Yahweh El Shaddai, mga lingkod ng Panginoon. Lalo na po ang mga choir. Alam mo po, ang mga choir, they are also considered preachers. They are preachers of the gospel songs. So, inaawit nila yung mabuting balita. Kaya kapag ang awit nila ay mabuting balita, they are gospel singers. Pero pag ang inawit na nila ay isang linggong pag-ibig, hindi na po yung gospel singers. Ha? Diba na sila, diba? Nagiging diba. So, maraming lingkod ng Panginoon. Kanina nga, naglalakad ako papunta rito. Ito ba namang si Padre Rosario? Malayo pa lang ako sumigaw. Sabi, oh, the bishop is coming. Di ako naman lumingon sa likod. Akala ko na andoon ang bishop. Tapos sabi, no. Sabay labas si Brother Dexter. Sabi niya, did you see the bishop? Sabi niya, no. Sabi ni Dexter, he's here today. Sabi, yeah. Sabi, where? There. So, ako'y ituro. Kasi puting-puti ako daw bishop. Maya, may lumabas na naman paring Indiano doon sa hall na hindi ko kilala. Naglalakad na ako, iniwasan ko na siya. Tinawag yung pare. Sabi, Father, ganyan. Sabi, did you see the bishop? Sabi na naman, napaka-bully, ano? Sabi ko, bakit nga ako napagkamalang bishop? Nagputi lang naman ako. Kaya nga, maya-maya, lumapit na naman. Sabi, Bishop, I need something from you. Sabi ko, lastik, ito na siya. Nahuli ka ba? So, nahuli. So, ayan po, yung announcement next week. Si Queen Mother ay mamamaalam na sa mundong ibaba. Ay, sa Qatar. Kaya may party tayo sa Chowking. So, balik tayo sa topic. Pagpalain, i-welcome ang mga lingkod ng Diyos. Ako po'y nagalak sapagkat last week, nung kami nag-council meeting, meron pong nagkwento. Sabi, alam mo, brother Ron, linggo-linggo sa gawain, may nagpapakain ng tinapay. Hindi ko kilala kung sino yung tinukoy nila. Basta't linggo-linggo daw yan, may nagdo-donate ng tinapay. Totoo kaya yon? Nakakakain kayo ng tinapay? O hindi daw, sabi ng iba. Mukhang kokonti ata dinonate. Linggo-linggo daw yan, may nagpapakain. Pero hindi ko kilala eh. Sinabi lang niya yung pangalan, pero hindi ko ma-recognize. Nagpapakain daw ng tinapay. Kaya sabi ko kila Sister Rowena, ano kaya gawin natin linggo-linggo, ituloy na natin yung kainan. Tapos sabi nila Sister Weng, hindi brother, nagdadala talaga siya. Parang naging tradisyon na niya yon. Na linggo-linggo may patinapay. Sana hindi lang siya, lahat ng pinagpapala, magdala din kayo. Alam niyo po, ang sarap sa pakiramdam ng pagkari ng gawain, ang daming kumakain ng tinapay niyo. Ang tinapay ni Sion. Masarap ang tinapay. Punong-puno ng biyaya. So, ang totoong lingkod ng Diyos, brothers and sisters, tandaan po natin, laging may dalang blessing. Kahit sinong lingkod ng Panginoon, kahit mapa music ministry yan, kahit mapa worker yan, basta naglilingkod yan sa Panginoon, lagi yang may dalang blessing. At sino mang padparin yan, nadadamay sa kanyang pagpapala.
Sabi ng verse 14, sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggat di sumapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. So nakita nyo, dahil sa kanyang pagbibigay sa lingkod, pinagpala ang babaeng balo. Hindi namatay sa gutom. Brothers and sisters, napakasasarap po ng mga buhay natin sa Qatar. Totoo lang po, blessed na blessed tayong lahat. At sa mga nanonood din po sa live ngayon, alam ko marami dito sa iba't ibang panig ng mundo nanonood. Comment nga kayo dyan kung mga taga saang lugar kayo. Pero nakatitiyak ako, napakarami po ninyong nanonood na kayo din ay pinagpala ng Panginoon. Ako po ay hihingi sa inyo ng pabor. Sana itong buong linggo na to, gawin po nating lahat sabay-sabay. No? Kahapon, habang ako po'y nakikinig ng TV Patrol na balita, ako po ay nalungkot doon sa balita. Sapagkat yung nangyari sa panahon ng babaeng balo na nagkakagutom, nangangamatay, ay nangyayari po ngayon doon sa lugar ng Gaza. Nangyayari doon. At napakarami pong kaawa-awang tao ang namamatay. Ang daming kaawa-awang tao nasusugatan, dinadala sa ospital. At sabi nga, yung mga tao daw ngayon doon sa Gaza, kahit ano gagawin, makakain lamang ng konting tinapay at harina. Imagine niyo kung ganong kahirap. Ganong kahirap ang dumadaan sa matinding gutom gawa ng digmaan. Kaya sa araw na ito, hanggang sa mga susunod na buong linggo, mag-prayer brigade tayo mga kapatid. Idalangin natin sa tulong ng panalangin ng mahal na ina ng Diyos, yung mga taong nandoon na dumadaan sa ganong kahirap na sitwasyon. Na sana matapos na yung gulo. Na sana bumalik na sila sa normal. Na sana yung mga nagugutom, may mga tumulong. Tayo kumakain 3 beses isang araw. May pababoy pa. Pero sila, walang makain. Tinapay lang, ipagpapalit daw ang lahat. Imaginin mo yun ha, sa kakarampot na harina, ipagpapalit ang lahat. Kaya sabi ko, napakapalad natin. Napakaswerte natin. Kaya kapatid ko kay Kristo, kung dumadaan ka sa matitinding problema, kung dumadaan ka sa malaking pagsubok ngayon sa pananalapi, sa pinansyal, sa pamilya mo, isipin mo lang, mas may higit na humihingi ng tulong at nangangailangan ng awa aside from you. May mas matindi ang pinagdadaanan higit sa pinagdadaanan mo. Kasi ikaw, pera lang hahanapin mo. Kikitain mo yan. Pero doon sa lugar ng may gera, paano ka makakahanap ng hanap buhay? Bumabagsak nga ang bambam. Anong gagawin mo? Pag lumabas ka, pwede kang mamatay. Kaawa-awa ang kalalagayan ng mga tao doon. Ipagdasal po natin sila, ha? Makakaasa po ba ako? Buong linggo, bago tayo magpapahinga, pagdasal natin sa Panginoon sa tulong ng mahal na ina, na nawa, tapusin na yung digmaan. Let's consecrate them to the Immaculate Heart of Mary. Oh, Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee. Dinadasal niyo ba araw-araw yan? Ay, ano yan? Ako po tuwing umaga o bago ako umaalis, every time I wear the miraculous medal, I kiss it and I say, Oh Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee. Kailangan po ang inyo pong mga medalya, ipinapakain nyo rin ng panalangin. Baka po walang dalangin, puro prompt lang. Pag props lang kasi, talo tayo dyan. Yung iba kasi ginagawa miraculous medal, palamuti. Hindi po yan palamuti, ha? Kapag isinusuot nyo po yan, ibinabandera nyo sa buong dadaanan ninyo na kayo po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Ina ng Diyos. At kung di nyo naman sinusuot yan, ay may problema tayo. No? So, yung mga nagsusuot naman, hindi po yan palamuti. So, ikalawa, una, requirement sa pagtanggap ng blessing, patuluyin, tanggapin, i-welcome ang mga lingkod ng Panginoon. At ikalawa, huwag tayong tatanggi sa oportunidad na makapaglingkod.
Lahat ng bagay, pwede tayong maglingkod. Sa trabaho nyo, may dadating na pagkakataon na hihingin ang tulong ninyo. 'Di ba? May humingi ba ng tulong sa trabaho nyo? Yes, tulungan nyo. May tao nga na humihingi ng tulong na hindi kayang magbalik ng sukli. Tulungan. Kasi iyon ang way upang maglingkod. At ikatlo, maging attitude natin na mag-offer ng kahit anuman at kahit maliit na bagay. Mag-offer. Kasi maraming tao, hanggat di mo hinihinga ng tulong, hindi tutulong. Pero may iba, ino-offer ang sarili. Sabi ko nga kanina, God is more interested in the attitude of giving rather than the quantity of giving. Yung attitude ng pagbibigay. Generosity is how much goodness we have in our heart that we can offer. Sino dito ang mayayaman? Taas ang kamay. Higa, taas ang kamay ng mayayaman. Ay, yung bumababa, kalahati lang ang yaman yan. Okay. Lahat ng mayaman, taas ang kamay, huwag bababa hanggang matapos ang talk. Matira mayaman. Okay. Lahat tayo mayaman. Sigaw nyo nga, mayaman ako. Mayaman ako. Sigaw uli. Mayaman ako. Parang doon sa lumabas sa Facebook, si Roderick Paulate. Sabi ni Carmi Martin, sabihin mo, mayaman ako. Sabi niya, mayaman ako. Eh, nangalawang pa. Isa pa ka, mayaman ako. Tapos pangatlo, sabi niya, maganda ako. Sabi ni Carmi, ay mayaman na lang, wag nang maganda. Kasi hindi ka babagay sa iyo. So, bawat isa, mayaman. Kapag mayaman, tinutukoy ba dito ang pera? Tinutukoy ba? Hindi. Alam mo ang iba, mayaman sila dahil may asawa silang mabait. Sino dito may asawang mabait? Pag di kayo tumaas ng kamay, tepo kayo pag uwi. Ulitin nga ko, sino may asawang mabait? Ayan. Okay, baba. Sa babae, sino ang asawa malaking magbigay? Naku, delikado. Mukhang nilalahat to. Sino dito ang may asawang paggabi, laging kang kinakarinyo, hinahalikan bago matulog? Umuunti na. Umuunti na sila. Happy anniversary, ha? Anniversary nyo ba? Hindi ba? Kala ko naman anniversary, may pa-post-post ka pa. Happy anniversary. Ha? At nakakatuwa, no, nakaraan, nabalitaan ko, kinasal na raw si Sister Genesis at si Brother Darren. Kaya magpapakain niya next month pag nakaayuda na. So, ang dami sa ating pinagpala, ang daming blessing. Bawat isa may bigay na kaloob. Sabi ko nga, ang iba, ang blessing ninyo, asawa nyo. Na kahit sinisigaw-sigawan mo na yung asawa mo lagi, mahal na mahal ka pa rin. Diba? Kahit ikaw lagi kang irritable, yung asawa mo, pinagtsatsagaan ka pa rin. Amen? Ang daming ganyan. Na kahit laging busit na sa asawa mo, gusto ka nang hiwalayan dahil ang daming lumilingon sa likod mo. Pero pinagtsatsagaan ka pa rin. You're very lucky. You're very lucky. Biyaya ng Diyos ang mabuting asawa. Amen? At sa magbo-boyfriend, girlfriend naman, kapag pinagkatuluyan kayo ng Panginoon, biyaya din sa inyo yan. Kaya pag nagkatuluyan, dapat mahalin. Amen? So, ikaapat, maging handa na samantalahin ang oportunidad upang maging instrumento ni Yahweh El Shaddai. Naniniwala kayong lahat tayo instrumento ng Diyos? Ano ba ang instrumento? Tanong. Ano ang instrumento? Ang instrumento, may ritmo. May ritmo.
Kapag itong mga instrumentong ito, walang rhythm, masamang pakinggan. Okay? May ritmo, may tono. Kapag ang trompeta niya, baling suso ang tunog, masakit sa tainga. Malalim na Tagalog yun, ha? Kapag ang tugtog niya ng keyboard, hindi maganda mayaw kung saan teklado pupunta, masama ang tunog. Pero kapag maganda ang tunog, may ritmo, nagbibigay yan ng buhay, nagbibigay ng kulay, maganda ang output. Kaya pag kumakanta tayo, pansinin ninyo, kapag may isang sintonado na sumama sa karamihan, nadadamay ang katabi. Sa simbahan po may ganyan, praise the Lord. Pag ako'y nagsimba ng Tagalog tsaka ng may isang sister doon sa likod na aser. Pag siya po ang nakatabi ninyo, mabebless kayo ng sobra. Gugustuhin yung lumayo. Hindi ko tinutukoy kung sino, ha? Bato-bato sa langit, ang tamaan, alam kong kilala ninyo. Abay, tumabi ba naman sa akin nung nakaraan? Ang kanta ko, Santo, Santo, ganyan kaya. Siya naman, Santo, Santo. Mas daig pa niya ang may speaker. Nakakatabi niyo na ba yon? Naku, sabi ko sa inyo, hindi niyo gugustuhin. Tapos, pag sinabi ng pare, sasagot ka, amen siya, amen! Talaga naman, ay, naku, sabi ko, Panginoon ko, ay, di ko maintindihan kung ako'y matatawa. Minsan lumilingon ako kay Sister Carmela. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, ganyan talaga siya. Ha? Hindi lang yon. Kung may Filipino version, sa English mas may Indiano version. Nag-iisa yung lalaking yon. Na pag sumagot talaga, magugulat ka pagkatabi mo. Minsan naglalakad siya. Dahil aser nga siya. Sabi niya, I believe in God the Father. Naku, sabi ko, naglalakad siya. Kaya, hindi mo talaga siya maikakaila. Alam mo, minsan sa simbahan, marami nakakatawang kwento, no? Minsan naman, concentrate ka, bigla ka magugulat. Yung isang nasa harapan mo, may gumagapang na surot sa likod ng damit. Nakakita na kaya nun? Yung isa naman natin ka sister, sabi, ay, may surot. Pinipitik yung likod. Kasi may surot na gumagapang. Minsan naman, yung bata mag-iingay. Iiyak na pakalakas-lakas. So, sari-sari ang kwento. Pero, lahat naman ng nasa misa ay bahagi ng iisang katawan. Kaya sabi ng iba, Brother Ron, mas gusto ko na lang magsimba kaysa mag-aser. Kasi yung aser, busy, ako hindi. Pero alam niyo po bang lahat ng nandun sa loob ng misa, kahit may tungkulin sila doon, sila din ay bahagi ng ginagawa ng nakaupo. Bakit? Kasi sila naglilingkod. May ginagawa, may tinatrabaho doon. Amen? Kaya ang misa, napakaraming nagsiserve, napakaraming naglilingkod, at lahat yan, mga lingkod din yan ng Panginoon. Kaya nga misa pag nakakakita tayo ng aser, nakakakita tayo ng mga lay ministers, na ginagawa natin sometimes, nagbe-bless sila. 'Di ba? Nagbe-bless tayo. Sa pare, nagbe-bless tayo. So, maraming tao ang pwedeng gamitin ng Panginoon para mapagpala ang buhay natin. Sa ministering ito, ako po'y naniniwala na marami tayong kapatiran na mula nang kayo'y napasama sa gawain ng Panginoon, ang mga naging kaibigan yung matatalik, mga taga rito rin. Naobserbahan niyo yon? Kasi totoo po ang kasabihan, birds with the same feathers, ngak-ngak together, chika together. Isang ganun no? Birds with the same feathers, chika to the max together. Sila din na magkadaldalan kasi pari-pariho sila. Okay? So, kung anong kasama mo, iyon ang magiging ikaw. Kaya pansinin nyo, kapag ang kasama mo mga tagagawa, hindi ka pala mura. Pag nagugulat ka, ay praise the Lord, ay glory to God. Samantalang dati, kung ano-ano lumalabas sa bibig natin. So may nagbabago. Bakit may nagbago? Kasi
hinayaan natin ang ating sarili na ilubog sa gawain ng Panginoon upang may magbago. Kasi alam niyo po, kahit kayagin ka ng kayagin dito, daling ka ng dalin dito, kung ang gawain ng Panginoon hindi magsisink in sa buhay mo at isa sa buhay, wala po yun. Linggo-linggo lang, umaaten tayo. Kaya nga ang 41st anniversary ay hindi po gawang biro. Ito'y malaking biyaya ng Diyos. Kasi yung 41, haba na taon nun, nagpagamit ang punong lingkod. At sa pagpapagamit ng punong lingkod, ang dami niyang dinaanang pagsubok. Ang number 1 ibinato sa kanya at pinukol sa mahabang panahon tungkol saan? Sa pera. Diba? Na nagnanakaw, naggaganyan, niloloko mga tao. Ang daming paratang. Buti na lamang at ang punong lingkod hindi sumuko sa anumang paratang. Kasi kapag ang focus ay kay Kristo, nakadiretso ang paglilingkod sa Panginoon. Yan din po ang dapat na nagiging attitude ng mga manggagawa. Kapag alam mong ikaw ay lingkod ng Diyos, naglilingkod ka, nagsiserve, ang focus mo sa Diyos lang. Hindi papaling-paling. Kaya nga sinasabi natin, kung nais mo na ikaw ay pagpalain, kailangan mabasa ka ng pagpapala. Walang iniwan sa ulan. Kung gusto mong mabasa ng ulan, lumabas ka kapag umuulan. Pumwesto ka sa lugar na walang bubong. Mababasa ka. Ganon din sa gawain ni Lord. Pumupwesto tayo sa isang lugar na walang bubong para ang biyaya ng Diyos tanggapin natin. Brother Ron, may kisame nga eh. Anong bubong? Bubong na mga balakid sa ating buhay. Gawin nating open ang ating puso, gawin nating open ang ating sarili, upang ang pagpasok ng biyaya ng Diyos, tanggapin natin. Kailangan para magkaroon ng liwanag, anong ginagawa natin? Pinipindot ang switch. Diba? So, may kailangan kang gawin upang ikaw ay mabless. Kaya po, ang gawain ni El Shaddai ay na-bless dahil may ginawa ang punong lingkod. At ano ang ginawa ng punong lingkod? Magturo at magmahal. Bahagi ng pagtuturo ay pagmamahal. Kasi hindi kayo tutulungang mapunta sa langit kung hindi kayo minamahal. Hindi tayo bahagi ng gawain kung hindi tayo minamahal at nagmamahal. Mahal niyo ba ang mga narito? Yung iba talagang dito na nagmahalan, nagkaanak na, nagkaasawa, pero ang pagmamahal ng servant leader sa atin na ibahagi hanggang sa panahon natin ngayon. And we are very lucky kasi kabahagi tayo ng isang gawain na pinagpapala ni Yahweh El Shaddai at ang ating punong lingkod hanggang ngayon kasama pa natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, binabati natin ang servant leader, happy birthday. Ilang taon na si Brother Mike? 86. Lumampas na siya doon sa hinihingi niya dating 85. Sana humaba pa. At alam naman natin ang Panginoon nagpapala sa lahat ng mga humihingi sa Kanya ng tulong. Kayo po, sa gawain ng Panginoon, nakaranas na ba kayo na meron kayong taong tinulungan na humingi ng malaking tulong na biglang may dumating sa inyong kakaibang blessing? Na-experience nyo? Isipin nyo nga, na-experience nyo kaya yun? Ako po, isa sa pinakamalaking kwento ng buhay ko, sapagkat 2 years na akong nakakasurvive sa heart attack. Kaya nga, pinost ko kanina sa Facebook ko, sabi ko, kapag iniisip ko yung heart attack na yon, I always think the Lord how He saved me from that incident. Bawat isa po sa atin, hindi natin alam kailan tayo mabubuhay, kailan tayo mamamatay. Tingnan niyo po ang katabi niyo. Mukhang malapit na ba? Minsan pag tinitigan niyo, mukhang palapit na. Kasi wala namang nakakaalam kung kailan. Wala pong nakakaalam. Kami nga, nung nagpunta ng Armenia, umuga-uga eroplano, kala namin di nalalapag.
Ha? Kasi talaga naman kayo pagbagsak ng eroplano nung lumagpak yung gulong na gano'n, nagpalakpakan yung mga tao. Sabi, buhay pa kami! Palakpakan sila. Kasi talagang yung galaw na gano'n, hindi mo maintindihan kung ikaw ba itatapon o kung saan kang dadalhin. Ha? Pero gano'n pa man, salamat sa Panginoon sapagkat alam niyo po ba na sa lahat ng mga pinuntahan naming lugar, lahat kayo ipinagdadasal ko? Ewan ko si Sister Ann kung pinagdadasal din kayo. Basta ako pinagdadasal ko kayong lahat. Hindi isa-isa ko. Lahat ng maisip kong mukha sa aking balintataw, pinagdadasal ko. Sabi ko, Lord, sana humaba pa po ang buhay ni Sister ganito. Lord, sana po pagalingin niyo sa karamdaman si Sister ganito. Lord, sana po magkapera si Sister ganito. Lord, sana po magkaasawa na si Sister ganito. Ang dami kong ipinagdadasal na sana may mangyaring maganda sa buhay nila. Sana ganun din kayo, no? Pinagdadasal niyo rin kami. Kasi ako naniniwala ako, iilan lang dito nagdadasal para sa akin. Niwala ako pinagdadasal niyo ako. O tingnan mo, nagkagulatan pa tayo. Pag nagdadasal kayo, nakakalimot kayo. Pero ako, pag bago matulog, lahat kayo laman ng alaala. Laman ng gunita. Sabi nga, lamang ka ng aking isipan gabit araw. Hindi naman totoo yun. No? Pag nagdadasal lang, pag naaalala. So, bawat isa sa atin, may mga dinaanan din tayong mga heart attack sa buhay natin. Mga sakit ng puso, sakit ng kalooban, sama ng loob, maaring sa kapamilya, maaring sa kaibigan, maaring sa asawa, sa anak, di ba? Ang dami nating dinaanan. Pero sa kabila ng lahat na yon, isa lang ang dapat maging bottom line ng ating puso. At ano yon? Matuto tayong magpatawad upang makalaya. Walang nagpatawad na hindi nakakalaya. So, kapag nagpatawad ka, pinalaya mo sarili mo, pinalaya mo rin ang ibang tao. Pero kapag humihingi sa'yo ng tawad at hindi mo pa pinatawad, ano mangyayari? Hindi nakakalaya. Kaya yung paglaya ay nasa paghingi ng tawad at pagtanggap ng pagpapatawad. Sa gawain po ng Panginoon, napakarami na nating tinanggap na biyaya. Hindi material, hindi lang material. Yung iba dito, yumaman sa trabaho, yumaman dito sa gawain, yumaman sa kaibigan, nagkaroon ng kapamilya, at ang dami-dama nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Sana yung mga requirements na ginawa ng babaeng balo, yung pagmamahal niya doon sa lingkod ng Panginoon na tinulungan niya, pinakain niya, sana maging bahagi din ng ating pagpapakain para sa iba. Pakainin natin sila ng salita ng Diyos, pakainin natin ng pagtulong, pakainin natin ang ating mga panalangin. Kaya nga kanina hinihiling ko sa inyo na sana idalangin natin yung mga taong nagugutom, mga walang makain, nasa gera. Sila ang pinakamas kawawa. Kaya tayo po nandito, sabihin niyo sarili niyo, mapalad ako. Mapalad ako. Manalangin na tayo. Every time I hear this song, I feel loved by God. Lagi kong nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos kapag nadidinig ko itong kantang ito. Hindi ko alam kung anong mayroon, pero yung kahulugan ng salita ay makapangyarihan. Kumikilos sa buhay natin. At nais ko sa pagsamba natin sa araw na ito at pagtataas ng ating sarili sa Diyos, hingin natin sa Diyos at sabihin natin sa Panginoon kay Yahweh El Shaddai na Panginoon, sa lahat ng mga blessings mo sa buhay ko, maraming salamat po. Sa lahat ng mga taong ibinigay mo sa akin upang tulungan ko, maraming salamat po. At sa lahat ng mga taong nagkaloob sa akin ng pagpapala, ng tulong, maraming salamat po. Let's sing this song, When I Think About the Lord. Think about the Lord, how He saved me, how He raised me.
solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. Bow your heads at nais kong ipagdasal kayong lahat sa Panginoon. Ama, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na kaloob mo sa bawat isang naririto. At dalangin ko po sa inyo, tulad ng babaeng balo na pinuntahan ni Propeta Elijah, kami din po ay dapuan ng iyong pagpapala. Kami din po ay bisitahin mo at ang mga buhay namin ay pagkalooban mo ng espesyal na regalo. Panginoon, sa araw na ito, idinadalangin ko po sa iyo ang lahat kong mga kapatid na naririto ngayon. Iba-iba man kami ng pangangailangan sa buhay, pero alam namin, Panginoon, na sa sandaling tugunin namin ang iyong panawagan, kami po ay umasa sa iyong kapangyarihan, sa iyong salita, at gawin ang nararapat ayon sa iyong salita, mangyayari ang mga pagpapala sa aming buhay. Lord, marami po sa mga kapatid kong naririto ang may karamdaman. Dalangin ko po sa iyo sa tulong ng panalangin ng Inang Birheng Maria na ang bawat isang naririto ay pagalingin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat po, Panginoon, ng walang trabahong naririto, pagkalooban po ninyo ng trabaho. Ang lahat ng nandito, Panginoon, na dumadanas ng pangangailangang pinansyal, tugunin niyo po ang kanilang kahilingan at pagyamanin niyo ang kanilang mga buhay upang makatulong din sila sa iba. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang lahat na nandito na walang sawang tumutulong, nagmamahal at sumusuporta sa iyong banal na gawain.
Bless them, Lord. Pagpalain mo kaming lahat. At dalangin namin, O Diyos, sa 10 ng aming sambayanan, ay maging daluyan ng alulod ng iyong pagpapala, ng iyong mga himala at ng iyong mga biyaya. Panginoon, sa buhay na ito, wala po kaming ibang Diyos kundi ikaw lamang, Yahweh. At dalangin namin na sa bawat sandali ng buhay namin, maipakilala namin sa aming sarili na ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan, ikaw ang Diyos na lagi naming kasama, at ikaw ang Diyos na laging nakasubaybay, nagmamahal at nagbibigay sa amin ng divine protection. Panginoon, sa lahat ng nandito ngayon, dalangin po namin na pagpalait-ingatan po ninyo ang aming mga trabaho. I-bless po ninyo ang aming mga amo upang maging pagpapala din po sila sa amin at kami ipagpalain sa trabahong ipinagkaloob mo. Gayon din, Panginoon, anumang mga nandito ngayon na itinataas namin sa iyo, bread and butter man ito, O Diyos, ng aming pamilya, at mga taong dumadaan sa kaguluhan, dumadaan sa gera, dumadaan sa kahirapan, dumadaan sa kawalan, sa kagutuman, Panginoon, hipuin po ninyo ito ng inyong mapaghimalang kamay. Ama, dalangin namin na sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo ay tapusin na ang digmaan. Ang mga bansang nagkakagulo, ang mga bansang nagkakawatak-watak, ang mga bansang dumadaan sa gutom, sa hirap, Panginoon, kalingain niyo po sila. Sa pamamagitan ng iyong dalangin, mahal naming Ina Maria, Ina ng Diyos at Ina namin, akapin mo po ang mga taong nangangailangan ng iyong habag at awa. Mahal na Ina, akapin mo po ang mga tao sa Gaza na humihingi ng tulong, na walang makain, mga nasusugatan, tulungan mo po sila. At Panginoon, dalangin po namin na sa pamamagitan ng aming mga prayer brigade na isasagawa, tugunin niyo po ito at makarating sa inyong kabanal-banalang dambana. Pinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang lahat ng bagay sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Tanging yaman natin ang Panginoon. Ika'y naging tapat, pangako mo'y laging tinutupad. Di ka nagbago
Kuhanin ang mga prayer requests at mga bagay na nais natin itaas sa Panginoon, pagpasalamat sa Kanya. Taas natin ang mata sa Panginoon. Sabihin natin, Ama, Yahweh El Shaddai, Shaddai, sa pagdiriwang sa pagdiriwang ng iyong ng iyong 41st 41st anniversary kasama kasama nila nila sa Luneta, sa Luneta, ay tinataas ay ko rin tinataas ko rin ang aking mga aking kahilingan kahilingan na hinihingi ko ng iyong answered prayer. answered prayer. At Ama, Tama, Yahweh El Shaddai, Shaddai, taglay ng aking mga kamay, kamay, ay pagpalain mo rin palain mo rin at i-bless ang aking buhay buhay at ang buo kong at ang pagkatao buong pagkatao upang maging pagpapala upang maging pagpapala sa iba. sa iba. Ngayon pa lang, Ngayon pa lang, ipinagpapasalamat ko na pinagpapasalamat ko na dininig na mo dininig mo ang aking ang aking mga panalangin mga panalangin sa pangalan sa pangalan ng Panginoong ng Jesucristo. Amen. Amen. And amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, ay diyan mo kami sa lahat ng masama. O Maria, ipinaglihing walang sala, Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sa unang-una, ngayon at pakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sama sabay tayong lahat. Luwalhati sa Ama, luwalhati sa Anak, luwalhati sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen and amen. Ibaba ang hawak ng mga kamay at malayang pasalamat at palakpakan ang Panginoong Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon.